Napaisip siya na kahit na ang Young Miss ay may pinaplanong masama laban sa kanya pero sa mga sinabi ng Horseman ang Young Miss raw ay isang mabait na tao kapag maganda ang mood nito. Bukod rito isinalba pa rin nila ang buhay ng ating bida kaya kahit ganun ang nangyari ay ibabalik pa rin raw niya sa kanila ang kanilang kabutihan nila sa kanya. Kaya nagsimula na siya na magpinta para maasikaso at maunawaan ang painting. Habang paalis na ang Young Miss kasama ang kanyang alagad, napatanong na lang siya na kung nagpinta ba talaga ang ating bida. At ang pagpipinta raw ng ating bida ay parang may alam ito sa pagpipinta at pag-unawa ng painting ngunit isa lang raw ordinaryong tao si Gu Xuanchen kaya hindi raw ito kayang maunawaan gamit ang kapangyarihan ng heaven sa pagpinta. Pipigilan pa sana ni Uncle Liang ang kanyang Young Miss dahil mayroong nagawa na ang ating bida ngunit ang Young Miss ay walang tiwala rito kaya inutusan niya na si Uncle Liang na hayaan na nila ang ating bida na magpinta rito kaya umalis na sila wala naman magawa pa si Uncle Liang kaya sumang-ayon na ito sa kanyang Young Miss. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas na nga sila Uncle Liang habang ang Young Miss ay abala pa sa pag-iisip. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na patawarin raw siya nila dahil ito na raw ang huli nilang pagkikita. Punta naman tayo sa ibang lugar habang may sumabog doon na enerhiya. Nagulat naman ang mga alagad doon dahil napansin nila ang pagsabog kaya napatanong na lang sila kung ano raw ang nangyayari dahil may sumabog raw ng kapangyarihan ng heaven. Tinuro naman ng isang alagad na ang pagsabog raw ay nasa lokasyon raw ng silid ng kanilang Young Miss at Young Master kaya nasabi na lang ng isa na kung umangat na naman raw na ng realm ang kanilang Young Master. Napansin naman ito ng kanilang Patriarch kaya dali-dali itong lumabas sa kanyang silid. Habang pinagmamasdan niya ang pagsabog doon, napatawa na lang siya sa kanyang nasasaksihan. Nasabi na lang ng kanilang Sang Patriarch na ang pagsabog raw ng puwersa ng kapangyarihan ng heaven ay galing ito sa kanyang anak na si Sang Tianlong kaya nangangahulugan ito na umangat na naman ito ng realm sabay inutusan niya ang kanyang alagad na kunin nila ang kayamanan niya doon na Red Dragon Snow Ginseng para ibigay ito sa kanyang anak sumunod naman rito ang kanyang alagad. Punta naman tayo kay Sang Tianlong bago ito umangat ay labis itong pinagpawisan sa kanyang pinaggagawa. Dahil 99 na mga cultivation resources ang kanyang nainom ngunit bigo pa rin raw siya na umangat sa spiritual endowment realm. Nasambit na lang niya na ang unang realm ay creation realm at ang susunod ay ang spiritual endowment realm at ang ikatlong yugto naman ng realm ay ang divine power realm. Nasabi na lang niya na bakit raw siya hindi umangat ng realm dahil marami na raw siyang nainom na cultivation resources. Kaya napaisip na siya na kung wala ba siyang talento ngunit bigla siya nabuhayan ng loob sa kadahilanan na naisip niya na kilala raw niya ang kanyang ama na tiyak raw ipapakasal siya sa Yi family para lang sa kanilang Sang family. Kung mabigo raw siya sa kanyang pag-angat ng realm gamit ang huling Heavenly Phoenix ay tiyak raw na ipapakasal siya sa Yi family. Napaisip na lang siya na ano na lang raw ang kanyang gagawin para hindi lang siya mapakasal. Dahil sa kanyang maiinit na nararamdaman nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na gamit raw ang elixir na ito ay aangat raw siya sa Spirit Endowment Realm ngayon. Bigla naman mayroong anomalya sa katawan ni Sang Tianlong. Kaya nasabi na lang niya na ano ba raw ang nangyayari sa kanya dahil ang kanyang katawan ay pinalilibutan na ng kapangyarihan ng heaven. Kahit raw ganoon ay isa raw itong oportunidad na binigay sa kanya ng Panginoon at nararamdaman na raw niya na aangat na siya sa Spirit Endowment Realm. Napasigaw na lang si Sang Tianlong sa kanyang nakamit na pag-angat ng realm. Di naman nagpahuli ang Patriarch dahil masaya ito sa nakamit ng kanyang anak. Masaya niyang nasabi na ngayon raw ang kanyang anak ay umangat na raw talaga ng realm. Inaasahan niya na raw ito sa kanyang anak na si Sang Tianlong kaya dali-dali na itong pumunta sa kanyang anak. Kasabay din na binati ng Patriarch ang kanyang anak sa pag-angat nito. Sabi pa ng Patriarch na ang talento raw ng kanyang anak na si Sang Tianlong ay tiyak raw na hindi na ito mahihirapan sa hinaharap na makapasok sa Sacrifice Heaven Sect. Napatanong na lang siya na kung totoo ba raw ang sinasabi ng kanyang ama na maari na siyang makapasok sa Sacrifice Heaven Sect. Sinagot naman siya ng kanyang ama na hindi raw siya nagbibiro ngunit ang kakayahan raw ng kanyang anak ay mababa pa kaya kung gusto raw itong makasali sa Sacrifice Heaven Sect ay bago yun ay humanap muna ito ng paraan para makapasok sa Zilua Academy. Sa God Realm ang Heavenly Sacrifice Sect ay sumasaklaw sa lahat ng lugar ng God Realm at ang Zilua Academy raw ay isang top institution ng Chinky Kingdom at ang Sky Dome City naman ay ang kanilang lugar ng Sang family. Masaya naman niyang pinuri ang kanyang anak dahil ito lang ang kauna-unahan na umangat sa Spiritual Endowment Realm sa bata nitong edad sa kanilang Dome City.
Dahil dyan nagtanong na siya sa kanyang ama na kung hindi na raw siya ipapakasal sa Yi family. Nag-iba naman ang ihip ng hangin kaya napatumba na lang si Sang Tianlong at nagsalita ang kanyang ama na ang isang spiritual endowment realm raw ay napakahalaga sa kanilang Sky Dome City kaya dahil sa wala pang contribute ang young miss ay ito raw ay ang dapat gumawa ng contribution. Kasabay din na nag-utos ang patriarch sa kanyang anak na si Sang Tianlong na sabihan nito ang young miss na tapusin nito ang kanyang pinagawa na pagsusulit na kumplituhan ang fragment ng Zilua Academy. Sabi pa niya na kapag hindi raw ito nagawa ng young miss ay nangangako raw siya na ipapakasal niya talaga ito sumang-ayon naman ang young master rito. Napangiti na lang siya at nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na sorry na lang raw sa kanyang kapatid na young miss dahil isasakripisyo raw niya ang lahat ng kanyang oras sa cultivation dagdag pa niya na dahil raw basura ang talento ng young miss ay ito raw ang magsasakripisyo para sa kanilang Sang family. Balik naman tayo sa ating bida habang tinatapos niya na ang painting. Namangha na lang siya sa kanyang nagawa. Sabi pa niya sa kanyang isip na natapos na raw niya ang Tao rhyme ng painting. Bigla naman nagparamdam at lumitaw sa kanyang harapan ang secret map of the stars. Nasabi na lang ng ating bida na kung sinusuman ba raw siya ng magic weapon. Kaya hindi na ito tinanggihan ni Gu Xuanchen at titingnan raw niya kung ano ang nasa loob kasabay din itong pumasok na. Sa kanyang pagpasok sa secret map of the stars na bigla naman siya sa kanyang nakikita. Napatanong na lang ang ating bida na kung ito ba raw talaga ang nasa loob ng secret map of the stars at hindi raw ito katulad sa unang picture of Qindian Mountain and River. Napaisip na lang siya na ang kapangyarihan ng heavenly daw raw rito ay malakas kaya hindi na raw siya mahihirapan pa mag-cultivate rito sa hinaharap dagdag pa niya na kung dahil ba ito sa crystallizations of heavenly power. Bigla naman doon may lumitaw sa kanyang harapan na mga bagay na lumilipad. Kaya ito'y pinagmasdan at pinakiramdaman ng ating bida. Nasabi na lang niya na kung isang extraordinary ba raw na teknik ang nasa harap niya. At may lumitaw doon na mga alphabet na isip naman ni Gu Xuanchen ang art raw na ito ay para itong isang special martial art. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata. Dahil napagtanto ng ating bida na sigurado raw siya na ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang set ng special swordmanship dagdag pa niya na ang Tao rhyme raw ay napakapamilyar sa incomplete painting kaya niya ito natapos sabi pa niya na natatakot raw siya na ang nagmamay-ari ng incomplete painting ay iniisip nito ang isang extraordinary technique habang ito'y nagpipinta. Napaisip si Gu Xuanchen na paano raw ang Tao rhyme ng painting ay nagiging extraordinary technique. Lumitaw naman sa likuran ng ating bida ang nilalang noon at nagsalita ito na ito raw ang secret map of the stars at sa pamamagitan lang raw ng Tao rhyme ay maiintindihan nito ang kompletong teknik at kayang maintindihan ang sekreto ng kanilang mundo gulat naman rito ang ating bida. Kaya umatake na ito sabay sabi na kung sino ba raw ang nagsalita. Sa pag-atake ng ating bida nawala naman sa kanyang harapan ang nilalang. Kasabay din na dumistansya ang nilalang at tinawanan nito si Gu Xuanchen. Sabay sabi na hindi raw siya kayang patayin ng ating bida. Nagtanong naman ang ating bida na kung ano ba raw ang ibig sabihin ng nilalang at ang intensyon nito sa pagsunod sa kanya rito sa God Realm. Sinagot naman siya ng nilalang na nakikita raw siya ng ating bida na isa lang raw siya na labi na lang ng kaluluwa dagdag pa niya na galing raw siya sa Asura Dragon Sword at dahil rin sa kidlat na kalamidad nung paakyat pa ang ating bida sa God Realm ay siya raw ay nagising. Sabi pa niya na ang Asura Dragon Sword raw ay nakatuon na sa ating bida kaya naghanap na siya ng kanyang matitirhan. Napatanong na lang si Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na kung paniniwalaan ba niya ito. Sinabihan ng nilalang ang ating bida na wag na raw itong magsalita pa dahil iisa lang raw sila ng kaaway ito ay ang Heavenly Sacrifice Sect. Kaya seryoso ni Gu Xuanchen na tinanong ang nilalang kung ano ba raw ang Heavenly Sacrifice Sect. Sinagot naman ito ng nilalang na noon raw isang hakbang na lang raw siya para umangat. Ngunit sa huli raw ay sinalakay siya ng free son ng Heavenly Sacrifice Sect kaya nawala ang kanyang Dao fruit. Dahil doon ay halos hindi niya raw mapanatili ang sinag ng kanyang natitirang kaluluwa at nakulong sa Asura Dragon Sword. Ang method raw na mayroong extraordinary na ginamit ng Free Son para mapatay siya ay ito ay ang kayamanan ng Heavenly Sacrifice Sect. Sabi pa niya ang lalaki raw na gustong pumatay sa ating bida ay walang iba kundi si Gon Shanail, isa sa 3 great genius ng Heavenly Sacrifice Sect. Dagdag pa niya na ang sabi-sabi ang taong ito ay na-cultivate nito ang sarili nitong tao sa edad na 10 at mayroong nangingibabaw na ugali at hinamon rin nito ang mga top eksperto ng 100 na mga domain at hindi pa ito natalo sa mga laban.
Kaya nasabi na lang ng ating bida na kung ganun raw ang taong yun ay isang undefeated sa 100 laban kasabay din na nagka-interes ang ating bida sa taong ito. Ngunit kung nais raw patayin ito ni Gu Xuanchen ay dapat raw ito mag-ingat sa ama nito na si Gan Ruhai at kahit sa God Realm kung saan napakaraming malalakas na mandirigma ang Heavenly Sacrifice Sect ay isang makapangyarihang puwersa na sumasaklaw sa malawak na teritoryo si Gan Ruhai isang kasalukuyang pinuno ng Heavenly Sacrifice Sect at ang pinuno raw ng isang maliit na bansa tulad ng Chinky Kingdom ay kailangang magmano at magbigay galang sa kay Gan Ruhai o sa Heavenly Sacrifice Sect. Kasabay din na nilapitan ng nilalang ang ating bida at nagsalita na kung hindi raw naniniwala si Gu Xuanchen sa kanya ay magtanong na lang raw ito sa iba. Ang pambihirang teknik raw ng Heavenly Sacrifice Sect ay ang sining ng espada nito ay kayang mag-iwan ng pinsala sa kaluluwa kahit na raw ang kaluluwa ng ating bida ay perpekto na nas-agawa. Sabi pa niya na pareho lang raw sila ng kaaway ni Gu Xuanchen at ano raw sa tingin ng ating bida kung magsanib puwersa silang dalawa para malabanan nila ang kanilang mga kalaban. Na Heaven Sacrifice Sect di naman ito nagustuhan ni Gu Xuanchen kaya ito'y naghanda na ng teknik. Kaya nabigla na lang ang nilalang dahil napalibutan na siya ng isang barrier na teknik ng ating bida. Kasabay din na pasiga na sinabi ni Gu Xuanchen na hindi na raw niya kailangan na sumali pa sa ibang puwersa. Kaya nakulong ang nilalang sa isang barrier na isang teknik ng ating bida kaya nangamba na lang ang nilalang sa nangyayari sa kanya. At sinabihan ito ni Gu Xuanchen na ikukulong raw muna niya ang nilalang sa isang pavilion habang kinukumpirma pa niya ang pagkakilanlan ng nilalang bago pa siya kikilos at magdesisyon. Kaya pasiga na lang niya na sinabi ang pangalan ng ating bida habang ito'y nakakulong at walang magawa. At napabuntong hininga na lang si Gu Xuanchen rito. Kasabay din na pinalabas niya ang isang technique method sa kanyang paligid para ito'y pag-aralan at subukan. Kasabay din sa paglitaw ng isang dilaw na nilalang at inatake nito ang ating bida. Ang umatake pala sa kay Gu Xuanchen ay isang sword intent na symbol ng teknik sa atake nito na sangga naman ito ng ating bida. Habang ito'y nahihirapan na harapin ang sword intent symbol ng isang teknik na sabi na lang niya na susubukan raw niya ang kakayahan ng extraordinary na teknik na ito. Habang ang nilalang ng Azura Dragon Sword ay nanunood lang sa laban ng ating bida. Napatawa na lang ito at nasabi niya na titingnan raw niya ang mayabang na si Gu Xuanchen kung ilang oras ito tatagal sa pag-aaral ng extraordinary technique. Ang extraordinary raw na teknik na ito ay magdidipindi raw ang lakas nito sa sword art ng gumagamit at nahahati ito sa 10 level. At biglang nahati ng ating bida sa dalawa ang sword intent symbol na kanyang kinakalaban. Habang ito'y pinagmamasdan ng nilalang. Nasabi na lang niya na ang makatawid raw sa unang antas ng sword intent ay maituturing na isang maliit lamang na tagumpay sa landas ng pagiging mandirigma ang pagpatay ng ilan sa spiritual endowment realm ay isang munting bagay lamang. At kinaharap na ng ating bida ang susunod na level ng sword intent. Habang tinatalo ni Gu Xuanchen ang mga simbolo ng sword intent na sabi na lang ng nilalang na bago pa raw makapasok sa cultivation ng God Realm ay kailangan raw munang malimpasan ang triple sword intent at ang ating bida raw ay mayroong tinatagong talento. Habang kinakaharap ni Gu Xuanchen ang sword intent na pangiti na lang siya sa kanyang kinakaharap. Habang tinatalo niya ang mga simbolo ng sword intent ay ito'y tumatawa lang. At unti-unti niyang nalalampasan ang level ng sword intent ng teknik. Masaya niyang tinatalo ang mga simbolo ng sword intent. Nagsaad ang nilalang na kung ito raw ay maaaring malimpasan ang ika-6 na antas ng sword intent ay kahit sa God Realm ay maaari kang magtatag ng isang sekta gamit ito na magturo ng mga sword technique. At nagpakawala ang ating bida ng 1000 sword illusion technique at tinamaan ang mga simbolo ng sword intent kaya nasabi na lang ng nilalang na hindi na raw ito masama dahil naabot na ni Gu Xuanchen ang ika-7 na level ng sword intent. Maya-maya pa naabot na naman ang ating bida ang ika-9 na level ng sword intent si Gu Xuanchen raw ay hindi masusukat ang kakayahan nito kaya ang Heavenly Sacrifice Sect raw ay magkakaroon na ng mabangis na kalaban. Nasabi na lang ng nilalang na nagawa raw ni Gu Xuanchen na makaangat sa ika-10 na level sa sword intent ngayon. Umatake naman sa ating bida ang sword intent kaya napabuntong hininga na lang si Gu Xuanchen rito. Habang umatake na ang sword intent sa kay Gu Xuanchen nasabi na lang ng nilalang na kahit hindi na raw aangat ang level ng sword intent ang naabot na level ng ating bida ay sapat na raw ito. Maya-maya pa nagulat naman ang nilalang sa kanyang nasasaksihan sa kay Gu Xuanchen.
Dahil ilang hakbang na lang matatapos na mauunawaan ng ating bida ang teknik. At umatake na nga siya ng huling atake at kaya naglabas ang ating bida na malakas na atake. Matapos ng ating bida na maunawaan ang teknik na sabi na lang niya na ang extraordinary na teknik na ito ay minsan lang raw ito na oportunidad na mahanap o matagpuan. Nagsitayo naman ang mga sword intent matapos itong matalo ni Gu Xuanchen. Kasabay din itong nagsiluhudan sa harap ng ating bida tanda ng paggalang. Napaisip si Gu Xuanchen na ang mga figure raw na ito ay tanging inkarnasyon ito ng sword intent pero ang mga sugat mula sa espada ay may mga bakas pa. At napatanong na lang siya na kung ang sugat ba raw ng marka ng espada sa dibdib ng natitirang kaluluwa ng nilalang ay talagang dulot ba raw ito ng isang hindi karaniwang teknik. Habang ang nilalang naman doon na nakatingin lang sa ating bida. Seryoso naman ito na nasabi na hindi biro ang kakayahan ni Gu Xuanchen. Punta naman tayo sa labas ng silid ni Sang Tianfeng at biglang mayroong pagsabog sa kanilang harapan kaya nasabi na lang ng Sang Family Patriarch na mayroon na naman pagsabog doon ng liwanag at dahil dito napatanong na lang si Sang Tianlong sa kanyang ama na isang patriarch na kung ano ba raw ang nararamdaman nito sa pagsabog doon na kung mayroon na ba raw rito ng Force of Heaven Gathering. Sinang-ayunan naman ito ng patriarch at napaisip ito na may isa raw na makapangyarihang tao rhyme na halos umatrak ng lahat ng heavenly daw power sa langit ng Skydome City kaya inakala ng patriarch na mayroong posibilidad raw na ang Young Miss raw ay talagang natapos nito na maunawaan ang natitirang painting. Kasabay din itong naglakad at titingnan raw niya ang nangyayari sa lugar kung saan raw nagpipinta ang Young Miss. Sa kanilang pagpunta ay painting lang ang kanilang nadatnan roon kaya nasabi na lang ni Sang Tianlong na kung saan na ba raw ang kanyang kapatid na Young Miss at kung umalis na raw ito sa kanila. Sa pagsusuri ng patriarch sa painting pinagpawisan na lang ito sa kanyang nalaman ang tao rhyme raw sa painting na ito ay maraming beses na mas mayaman at mas malalim kaysa dati. Napangiti na lang ang patriarch at ito raw ay maganda kaya nagtanong na si Sang Tianlong sa kanyang ama na kung ano ba raw ang nangyayari sa painting at kung makakatulong ba raw ito sa kanila. Nagulat naman siya sa kanyang nasaksihan kaya tinanong niya ang kanyang ama na kung aangat na ba raw ito ng realm. Nagbuntong hininga na lang ang patriarch at hindi niya na sinagot ang kanyang anak dahil naglabas na ito ng kapangyarihan at nagsimulan na itong umangat ng realm. Napatawa na lang siya dahil nararamdaman na raw niya na aangat na siya sa creation realm. Sinabihan naman niya ang kanyang ama na nasa 50 na raw ang edad nito kaya bakit raw ito naglumang. Habang ito'y pinagpawisan na sabi na lang niya na gusto raw niyang masaksihan ang extraordinary na pag-angat ng kanyang ama ng realm kahit nasa 50 na ang edad nito. Bigla namang nagulat si Sang Tianlong matapos niyang mapansin ang painting. Dahil ang aura raw ng painting ay matindi ito na nagbagsak ng tao. Ang pakiramdam raw niya ay walang mali kaya gusto raw niya ito. Kasabay din itong umangat ng realm at nagpalabas ng malakas na kapangyarihan. Sabi pa ni Sang Tianlong na pakiramdam raw niya na puno raw ang kanyang buong katawan ng lakas at kasabay din na umangat na ito sa middle stage of spiritual endowment realm habang ang patriarch naman ay umangat sa early stage creation realm. Sinabi ni Sang Tianlong sa kanyang ama na mas malakas ito ngayon kaysa nung una at kung ang kapatid ba raw niya ang gumawa nito. Sinabi ng kanyang ama na naglagay raw siya rito ng isang formation kaya mararamdaman niya ang mga God Cultivators ang magpunta rito kaya napaisip si Sang Tianlong ba ginawa lang ito ng kanyang ama para mapakasal lang pala ang kanyang kapatid kaya ang kanyang ama ay matapang. Dahil sa inaakala ng patriarch na ang kanyang anak na Young Miss ang gumawa ng painting kaya nasabi niya na hindi raw niya inaasahan na tinatago lang pala ni Young Miss ang kanyang lakas at pinakita lang nito ang kanyang lakas dahil sa kanyang kinakaharap na painting. Nasabi na lang ni Sang Tianlong sa kanyang ama na ano na raw ang kanilang gagawin dahil baka mayroong galit na ang Young Miss sa kanila kay maghihiganti ito sa hinaharap. Di naman ito sinang-ayunan ng patriarch at sa ngayon raw dapat nilang hanapin muna ang Young Miss. Kaya nagutos na ang patriarch sa kanyang mga alagad na hanapin nila ang Young Miss at kung hindi ito susunod sa kanila ay hintayin lang raw nila siya para personal siyang hihingi ng tawad sa Young Miss. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga alagad. Habang papaalis na sila, wala namang masabi si Gu Xuanchen sa mga nangyayari. At napaisip na lang siya na nandoon lang raw siya sa loob ng Heavenly Secret Map of the Stars kaya wala raw siyang alam sa mga nangyayari sa labas at hindi niya rin alam ang mga salukuyan na sitwasyon ngayon. Napatanong na lang ang ating bida sa kanila kung bakit raw mayroong commotion sa labas at ano ba raw ang nangyayari doon.
Di naman ito sinagot nila dahil may dumating na isang alagad at inulat niya sa kanyang young master na si Sang Tianlong na dumating raw ang Yi family kaya hinahanap raw ito ng master ng Yi family Yi Changtian at ang young master ng Yi family dahil raw ang kanilang patriarch ay wala rito dahil ito'y naghahanap sa kanilang young miss kaya tinanong niya ang kanyang young master na si Sang Tianlong na kung siya na lang raw ang haharap at mag-welcome sa Yi family. Pinagpawisan na lang siya dahil naisip niya na may posibilidad raw na ang Yi family ay pumunta rito sa kadahilanan na attract ito sa naganap na fluctuation ng kapangyarihan ng heaven kanina kaya sa ngayon ay dapat raw niyang asikasuhin muna ang Yi family habang wala pa ang kanyang ama. Kaya nag-utos na siya sa kanyang alagad na dalhin raw siya sa Yi family sumunod naman rito ang alagad habang ang ating bida naman ay pinagmamasdan lang niya ang sitwasyon na nangyayari sa kanyang paligid niya. Bigla naman may naalala si Sang Tianlong na isang bagay kaya inutusan niya ang ating bida na kunin raw nito ang painting at sumunod raw ito sa kanya di naman rito nagsalita si Gu Xuanchen. Napaisip ang ating bida na pagkakataon niya na raw na sumunod sa kay Sang Tianlong para malaman niya ang sitwasyon ngayon at ang nangyayari. Habang ito'y pinagpawisan na sabi na lang niya sa kanyang isip na wag raw makalimutan ni Gu Xuanchen ang painting dahil kapag raw ito'y mawawala tiyak na babalatan siya ng buhay ng kanyang ama. Bigla naman nagtaka si Sang Tianlong sa kanyang napansin at napatanong na lang siya na kung nandito ba raw si Gu Xuanchen kanina dahil nung pagpunta nila rito ay hindi niya nakita ang ating bida. Sabi pa niya na hindi raw niya pamilyar si Gu Xuanchen at kung bagong recruit lang ba ito sa kanilang Sang family at hindi raw ito nagsasalita kaya kung pipi ba raw ito o mangmang. Punta naman tayo sa Skydome City habang sinasabihan ng Sang Patriarch ang kanyang mga alagad na kung naiintindihan ba nila. At pasigaw niyang sinabi na kailangan raw nilang mahanap agad at maibalik rito ang kanyang anak na young Miss sumang-ayon naman rito ang mga alagad. Habang sila'y naghahanap mayroong napansin naman ang Sang Patriarch na dalawang babae na nakaupo doon. Sila young Miss pala ito habang tinatanong ng alagad ang kanyang young Miss na kung ano na ba raw ang kanilang gagawin di naman ito sinagot ng young Miss. At nagsalita ito na tingnan raw nila ang nangyayari sa kanilang Sang family dahil si Sang Tianlong ay nagkaroon na naman ng pag-angat ng realm kaya nangangamba siya na sa tall into ni Sang Tianlong ay makakapasok ito sa Zilua Academy at hindi na ito makabalik sa kanilang Sang family. Kasabay din na ito'y tumayo at nagsalita na umalis raw muna sila rito ng kanyang alagad at maghanap sila ng matutuluyan at magtago muna sila ng ilang buwan pinakalma naman siya ng kanyang alagad at magdahan-dahan lang raw ito sa paglalakad. Biglang may umatake naman sa kanila kaya sila ay nadapa na lang. Ang Patriarch pala ang umatake at nagsaad na hindi raw niya sila hahayaan na makaalis. Kaya nasabi na lang ng young Miss na magmadali na raw silang tumakas ng kanyang alagad. Di naman ito hinayaan ng Patriarch kaya nag-utos ito sa kanyang mga alagad na habulin nila ang young Miss. Maya-maya pa napalibutan na nga sila ng young Miss ng mga alagad ng Patriarch. Nagtanong naman ang alagad na kung ano na raw ang kanilang gagawin habang ang young Miss ay hindi na nakapagsalita dahil sa pinalibutan na sila sabay din na ginamit niya na ang kanyang aura. Para sa pilitan na kunin ang espada ng isang alagad ng Patriarch. Matapos makuha ng young Miss ang espada, ay dali-dali niya itong tinutok sa kanyang sariling leeg di naman ito inaasahan ng kanyang alagad kaya napasambit na lang ito sa kanyang young Miss. Paiyak niyang sinabi sa kanyang ama na hindi raw siya humingi ng isang bagay sa kanyang ama at si Yifeng raw ay may masamang pag-uugali at masamang moralidad kaya hindi raw niya hinahangad na mapakasal kay Yifeng kahit kailanman. Sinagot naman ito ng kanyang ama na sa bagay raw na ito. Sabay din na humawak ang Patriarch sa kanyang anak at nagsabi na sa gayon ay madali lang raw ito at pag-uusapan raw nila ito ng young Miss. Sabi pa niya na basta lamang raw na magpinta lang ng marami hanggang sa hinaharap ang young Miss ay susundin niya na raw ang sasabihin ng young Miss sa kanya. Naisip raw niya na si Sang Tianlong ay umangat na sa spiritual endowment realm at ang young Miss raw ay maganda ang fall into nito dagdag pa niya siya raw at si Sang Tianlong ay binigay ng Panginoon sa kanyang Sang family ngunit hindi raw niya sila napangalagaan ng maayos. Sabi pa niya na siya raw ay nagkamali at hindi na raw niya napipilitin sila ng young Miss dahil sa nagkaroon na ng lakas ang kanilang Sang family dahil sa kanyang mga anak na young Miss at si Sang Tianlong kaya hindi niya na kailangan ng Yi family at dagdag pa niya na sa ngayon raw ay dapat nilang puntahan at hanapin ang Yi family para putulin niya ang kasal ng young Miss sa Yi family.